Golden Heaven, isang mapayapang lugar na kung saan ang tao ay mas gugustuhin mamatay kaysa mabuhay. Dahil pag sa Golden Heaven ka nilibing, bibigyan ka nila ng special treatment tulad ng maluwag na hukay, air condition na kabaong at iba pa. Hindi lang patay ang natutulungan ng Golden Heaven, kaya nag-survey kami ng ilang tao tungkol sa Golden Heaven. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Golden Heaven. At ngayon po, mag-i-interview po ako ng isang trabahador kung saan malalaman natin kung ano ang hirap ng kanyang trabaho dito sa Golden Heaven. Sir, ano pong pangalan nyo? Ako nga pala si Mang Benok. Ma'am Benok, ilan taon na po kayo nagtatrabaho dito? Mga siguro 4 na taon na rin. 4 na taon. Laki na itong lugar na ito, no? Oo. 4 na taon. So, anong naitulong sa pamilya mo nito ng Golden Heaven? Yung 3 kong anak na pagtapos ko. Yung isa engineer. Tapos yung isa nasa abroad na rin eh. Mabuting itay. Tapos yung mga yun, yung mga tricycle na yun. Akin yun eh. Mga pinapaupahan ko yan. Pagbalik tayo, ito pa ang ilan sa mga manggagawang malaki ang naitulong ng Golden Heaven sa kanilang pamilya. Narito si Kuya. Magandang hapon po, Kuya. Ano pong pangalan niyo? Ako po si Mang Kanor. Mang Kanor. Magandang pangalan. Ilang taon na kayo nagtatrabaho dito? Mga 2 taon na rin po. Mahirap bang yung trabaho? Nagugupit ka pa. Ang bigat, no? Pambigat. Medyo masakit din po sa likod eh. Masakit Teka, din po tumumba sa akin yung... pagtatrabaho. Teka. Mahirap din to eh, no? Ganon, anong hirap na dinadanas mo dito? Bali po, masakit po siya sa likod eh. Pero okay lang po, nakakaraos naman. Siguro malaki din ang naitulong sa'yo ng Golden Heaven. Opo, kasi yung anak ko po nasa Dubai na ngayon. Tapos yung isa po, boss na ng kumpanya. Tapos ako po, nandito pa rin ako eh. Pero yung anak ko po, yung isa kong anak, engineer na po eh. Magbalik tayo. Hindi lang po mga magagawa at mga trabahador ang natutulungan ng Golden Heaven. Isa na dito ang mga nag-eehersisyo at mga nagbibisikleta. Tulad na lang nito. Ayun. Interview natin si Kuya. Kuya! Magandang hapon. Ano pong pangalan nyo? Berting Labo po. Berting Labo. Nagbibisikleta kayo. Ilang taon na po kayong nagbibisikleta dito? At saka bakit yung naisipang dito mag-bike? Laki na ito, ha? Ba't ka naiyak? Ito mo kasi namatay yung girlfriend mo. Sinong girlfriend? Bawal mo sabihin. Ikwento mo yung detalye. Naintindihan kita. Napagdaan ako. Dito po kami araw-araw nag-bike nun. Dito rin po siya namatay tsaka linibig. Since grade school po, mahal na siya. Naintindihan kita. Okay. Nakahuli po tayo ng isang mandaragat na umiyak dahil sa kanyang minamahal. Marami na tulungang taong yumaman na gustong yumaman. Mahirap na gustong yumaman, mayamang gustong humirap. Okay. Hanapin po natin ngayon, at nandito din pala ang may-ari ng Golden Heaven, ang utak ng Golden Heaven at kanyang inspirasyon. Nandito po siya. Excuse me. Oy! Sir Ando. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ano pong ginagawa dyan? Wala yan. Properties ko. Properties.
Itong Golden Heaven, makikita natin, sir, no? Maunlad na yung inyong business. Oo nga, Ah, maraming salamat. Ano pong naging inspirasyon nyo dito? Nagkaroon ako ng inspirasyon dito sa mga pamilya ko. Kasi mga pamilya kong namayapa, wala mga libingan. Kaya gumawa na ako ng sarili kong golden. Sa katunayan, meron din akong pangkasarili. Sa katunayan, yan. Ako yan. Yang rebultong yan. Ako yan. Ginawa ko yan about 10 years ago. At pinaghirapan ko talaga siyang maigi para makita ng aking pamilya at mga napapasaya ko. Salamat po, Sir Ando. Kaya naman yun. 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남스타일 에이 섹시 레이디 성숙해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면